Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawanan ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng feelers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang feelers ang pinapadala. Kung hindi physically may kasama yung feelers na nagpapadala. Ibig mo sabihin, Sek, pwede. Pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aaralan kung may kausap sila. Magandang araw mga kaibigan. Ayan po, napakinggan natin si Professor Ronald Llamas, isang dating political advisor, political analyst. Malaki ang posibilidad na nakapasok na ang mga ICC investigators sa bansa. And I agree with him. Dahil itong administrasyong ito, talaga ang focus nila ay siraan ang mga Duterte. Both PRRD and BP Sara para sa kanilang ambisyon na tuloy-tuloy na maghari sa Malacanang. Kaya magmatsyag po tayo, baka nandyan na lang sa tabi-tabi at mabigla na lang tayo at biglang mayroon ng warrant of arrest para kay PRRD. Tahimik na tahimik ang Pangulo, hindi natin alam. Tignan nyo, SMNI. Wala na. Sinuspende na ang programa ni Tatay Digong. Sinuspende na ang programa ni Ka Eric at Dr. Badoy. Ang susunod yan, i-cancel na ang prangkisa. Marami talaga silang ginagawa na hindi na katanggap-tanggap. Kaya magbantay po tayo, mag-ingat po tayo, hindi na mapagkatiwalaan itong administrasyon ni PBBM dahil puros politika na lang ang kanilang ginagawa. Okay, ituloy natin na pakinggan ang balita ng UNTV tungkol sa ICC investigation na ito. After that, malaman din natin paglilinaw ni Attorney Mark Tolentino tungkol sa naganap na third hearing sa SMNI franchise. Marami siyang ipinaliwanag na dapat malaman ninyo. Yung investigation ng ICC ay confidential, ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang daloy ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Ayang kumpirmahin ng Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nakapasok na ba sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawanan ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng feelers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang feelers ang pinapadala. Kung hindi physically may kasama yung feelers na nagpapadala. Ibig mo sabihin, Sek, pwede. Pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aaralan kung may kausap sila. Pero ayon kay Attorney Cristina Conte, mismong ICC, ay ayaw magbigay ng detalye sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ayaw rin itong ihayag kung may formal ng komunikasyon sa kanila ang ICC. Actually, it's in the rules that the government is obliged to keep the request of the ICC, of the Office of the Prosecutor in particular, to be confidential. Kasi investigation pa lang. In the same way, the victims are sort of obliged as well. Si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ay hindi rin anya nito alam ang isyu ng pagpasok ng ICC sa bansa. Wala rin daw silang natanggap na pakikipag-ugnayan sa kanila na dapat gagawin ng ICC bilang kortesiya sa pamahalaan.
Pero ang tiniyak ni Attorney Conte, tuloy-tuloy ang paggulong ng ICC investigation. May mga pagkakataon na nagtungo siya sa ICC, ngunit hindi siya nagbigay ng maraming detalye sa ginawa niya doon. Sa ngayon, inihahandaan niya nila ang kaso, ang mga biktima na haharap, lalo na kapag nagkaroon na ng trial o pagdinig. Dagdag pa ni Conte, maging si dating Senador Leila de Lima ay pwedeng tumayong testigo sa ICC, lalo na may alam siya kung papaano ang nangyaring patayan sa bansa kaugnay ng drug war. Siya man ay biktima rin umano matapos makulong ng drug cases. Hindi lamang ng presidente pa si Duterte, kundi pati noong nag-imbestiga ang Commission on Human Rights sa patayan sa Davao City mula 2011 hanggang 2016 na umano'y pakanan ng Davao Death Squad. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. At si Secretary de Lima ay maaring maging witness. Right? Pwede siyang maging pattern witness o kaya yung saksi na magpapatunay dun sa kung anong nangyayari, pagkakadikit-dikit, pagkakawing-kawing ng mga insidente. At dahil sa bagong development ngayon sa Kongreso, partikular sa Kamara, na may nagsusulong na makipagtulungan sa ICC, pabor na niya ito sa kanila na mga naghahangad ng katarungan, bagamat nasa Pangulo pa rin ang huling pasya rito bilang foreign policy. Alam ko na mukhang dinidikit ito sa politika, pero sa bahagi ng mga biktima, ang posisyon naman namin ay ang panawagan para sa katarungan, it will last. It will be, kumbaga, it will continue even through different administrations. Anong assessment po ninyo, sir, sa nagdaang pagdinig sa mababang kapulungan, third time sa franchise ng SMNI? Napaka-challenging yung hearing doon kasi first time, kasi I've been in practice for almost more than 15 years, but almost 8 hours ang hearing na parang ginigisa ka, hindi marunong makinig yung mga congressman. Ang gusto nila pakinggan, yung gusto lang nila. Kung ayaw nila pakinggan, may possibility na ma-contempt ka. So yun ang naramdaman ko in that hearing. But of course, I'll try my best to be humble as possible, just to fix lang tayo sa argument natin. Na yung SMNI, we complied all the rules, wala tayong na-violate na provisions doon sa franchise natin, and we believe na we have the right to due process. And of course, nakalagay po kasi sa ating saligang batas with respect sa mga congressman na may yung kanilang legislative inquiry kailangan only in aid of legislation, na hindi naman sila mga piskal. Aid of legislation, and of course, may obligasyon sila na irespeto ang mga resource person. Kasi kami naman doon, as a lawyer ng SMNI, bisita po kami doon sa house. So, as a bisita, kailangan bibigyan sana kami ng due respect, but unfortunately, parang wala, parang pambubuli, parang sigaw-sigawan ka, papahiyain ka, kahit ano lang pinagtatanong, na wala sa goal, wala sa agenda, wala sa subject of the investigation. So yun ang nangyari. But we tried our best to answer every tanong nila na sa kaya natin na masagot. At dito sa SMNI Nightline, Attorney Mark, hindi lang pwede yes or no dito. May explanation. I can explain kasi ang problema doon, only yes or no. Tapos kahit anong akyat ko sa kamay, hindi tayo pinapansin. Ayan. Ang hingi ko lang sana naman, kahit konting pansin, kahit konting pagtingin. Ayun. Wala eh. Sige. Ganun din. Sir, marami pong nagsasabi at doon sa hearing po, ay nababanggit po yung corporation sole at may narinig ako doon sa hearing na binanggit pa yung sole proprietor. Yes. Yung mga term. Explain natin. Sige po. Ito ang tinatawag na sole proprietor. Ito yung registered ng DTI. Parang nagnegosyo ka ng sari-sari store. Parang ganun. Parang may isang certificate ng DTI and ang lifetime niya is 5 years. Renewable for another 5 years. Every 5 years ang renewal sa DTI. Yun ang tinatawag na sole proprietor. Wala siyang juridical personality separate sa owner. So, naka-absorb siya sa personality ng owner ng isang business establishment. Ang tinatawag na one-person corporation, iba naman yun. Yun ang nandito sila. Iba yung tinatawag na sole proprietor, iba yung tinatawag na one-person corporation, iba naman yung tinatawag na corporation sole, at saka yung sinasabi ng isang congressman, yung tinatawag na religious society. Iba yun.
Yung one-person corporation is a stock corporation na lahat ng stockholder, ang owner ng stocks, isang tao lang. Yun tinatawag na one-person corporation. Tapos isang tao ang may-ari ng buong company, buong stocks ng company, may nominee lang siya in case na may mangyari sa kanya, lahat ng share mapunta sa isang nominee. Yun ang tinatawag na one-person corporation. Ito naman tinatawag na corporation sole, wherein the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ is a corporation sole, like the Archbishop of Manila, Archbishop of Iloilo, Archbishop of Cebu. Yun ang tinatawag na corporation sole. Ang corporation sole, may isang tao na tinatawag na trustee of the religious organization. It means lahat ng property of the religious organization, ang owner dyan, yung mga members. But ang nag-represent dyan, isang tao lang. Yun ang tinatawag na trustee. So, ibig sabihin, the head of the organization, hindi siya owner. Kung hindi, pinagkatiwala lang sa kanya ng kaniyang mga members. Therefore, kung may succession, for example, Mr. Juan, mag-resign si Mr. Juan o mag-leave na kasi matanda na siya, may papalit sa kanya, walang nabago sa juridical personality of a corporation sole. Yan pa rin ang isang simbahan, yan pa rin ang isang religious organization. Yun ang tinatawag na corporation sole. Iba naman yun, yung tinatawag na religious societies. Ang religious societies, maraming tao yan, tapos pag may transfer of shares, kailangan ng boto ng 2/3. Wherein, in a corporation sole, hindi na kailangan kasi isang tao lang ang kailangan dyan. May tinatawag lang na rules and regulation paano matransfer through succession na pinag-usapan doon sa Articles of Incorporation ng corporation sole. Attorney, kumbaga ang corporation sole, parang yung sinasabi nilang isa lang, opisina lang yun at hindi yun kumbaga parang ano? It is parang tinatawag na yung leader. Di ba may leader na isang simbahan? Ang leader ng isang simbahan, hindi siya ang owner ng simbahan. Hindi siya yung owner ng properties ng mga simbahan. For example, ang simbahan, may sasakyan, may lupa, may building, yan, may eskwelahan. Hindi siya ang owner nun. But in fact, ang owner, ang members of the church, yung congregation. Siya lang ang pinagkatiwala sa kanya. Therefore, kasi pinagkatiwala sa kanya, kung may change na of leadership, hindi na bago ang personality ng isang simbahan. Therefore, hindi na bago, hindi na kailangan ng tinatawag na consent ng Congress. Ang consent ng Congress, kailangan yan pag may transfer of shares. Parang shares of stocks from Mr. A, ilipat ang shares of stocks to Mr. B, kailangan ng consent ng Congress under the franchise law. But in a corporation sole, under Section 108 of the Revised Corporation Code, walang nabago sa shares. Kasi yung leader ng corporation sole, pinagkatiwala lang sa kanya. Hindi siya ang owner ng shares of stocks. Kasi in the very first place, walang shares of stocks ang corporation sole. Kasi it is a non-stock corporation wherein ang purpose dyan is purely religious purposes. Yun ang tinatawag na corporation sole. At saka maganda